Hi everyone, this is Lizzie and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we're going to open a package coming from a friend. It's a surprise. And I'm going to repot some succulents and cacti. I-flex ko muna yung channel ng friend natin na nagbigay ng surprise sa atin for today. It's everything nice at neat, succulent love. So, si Sisi Michu nagbigay sa atin ng surprise. Thank you so much, Sisi, for your surprise. So, when the rider comes to our house, I said, wala naman akong order po. Sabi niya, meron po kasi nakapangalan po sa inyo. Sabi ko, sinabi nung rider yung name. Ako nga po yan. Sige, salamat kuya. Sabi kong gano'n. And then I chatted in our group chat. I asked Sisi Mitch and Sis Jeremy kung kanino nang galing yung package. And then yun pala kay Sisi nga. So Sisi Mitch, thank you so much for your advance Valentine's gift. Kasi nung tinanong ko siya para saan yung package, yun nga, advance Valentine's gift na daw sa akin. We got one small box and this one also, a small white box. So wala akong idea kung anong laman. Wala rin sinabi si Sisi sa group chat namin kung ano ba yung pinadala niya sa akin. So, let's see na lang later when we open it kung ano ba talaga yung laman. So, ayun, may nakalagay pala na label dito sa isang box. I think meron din yung ibang box. So, it's a scented candle. So, ang ganda nung box, no? Napaka ganda. So, let's start unwrapping the box. And, pagbukas mo ng box, kung ano yung design ng box, yun din yung design ng parang lata or pinaka-container niya. And then, medyo nag-struggle ako. Ang hirap buksan. Nahirapan ako. So, na-figure out ko din kung paano buksan. And it really smells good. Sarap niyang amuyin. Ang bango-bango niya. So, I think each box, each color will have a different scent. Let's see. So, ayan. Iba nga yung scent nito. The first one is like a flower smell. The second one is like powder. Yung scent. And the other one is, I don't know how to describe, but the scent is just fine and ang bango talaga. So, maliit lang siya pero ang bango-bango niya. So, excited akong sindihan ito. So, the next one that we're going to do is to prepare this or repot this one kasi I'm going to give this as a gift to my friend naman. Pero yung friend na pagbibigyan ko malapit lang dito sa amin. Kaya I can give it to her na potted. Actually, tapos yung birthday niya. So, belated happy birthday gift na lang kasi medyo na busy ako and I have to go back to the store sa Novali to buy another kind of this cactus. So, maganda kasi talaga siya. Tapos, parang yung una ko kasing pinat na binili kong dalawa is okay naman. Parang wala naman ako naging problema nung na-observe ko after a week. So, binalikan ko pa yung stall. And buti na lang, umabot pa ako kasi iisa na lang to. And good condition naman siya, so binili ko na. It's like a recap lang yung gagawin natin. Kasi na-video ko na naman kung paano ko pinat yung mga unang lactea. Euphorbia lactea yung name ng cactus na to. And then, nagbigay din ako ng precaution na it's yung sap or latex na lumalabas dito sa cactus na to is dangerous to your skin and eyes. So, you have to be careful when you're potting it and keep it out of the reach of the children as well as the pets or your dogs, cat. So, ang ginamit ko pa ring soy mix is yung used kasi wala naman akong bagong soy mix and madami pa din siya. And then, I added also Osmocot and Akadama soil dito. I add Akadama soil, then used soil mix, and then Akadama soil again on top. And then I was cutting yung mga nakalabas na ugat kasi masyado siyang maraming ugat na nakalabas. So, kinat ko na lang kasi dry naman din yung roots. And I will not water it. I just water it after 3 days siguro. Para sigurado ako na tuyo na yung root na kinat ko. So, we're done potting it. May napansin ako na while repotting ko pala is nasugatan ko siya. So,
So, ito yung white sap o yung latex na tinatawag. Pero, nahawakan ko naman siya. Hindi naman na-irritate yung skin ko. Siguro kasi konti lang. Pero, para siyang yung sap din na lumalabas sa pencil cactus. Kasi sa pencil cactus, once sa kinat mo yun, napakadami yung talagang sap na lumalabas. Sabi ko nga sa inyo, we will be repotting some succulents. So, bibilisan ko lang para hindi naman kayo mainip. Nak-fast forward yung ating video for today kasi I'm pretty sure yung mga regular viewers ko is kabisado nyo na kung paano ako mag-pot ng aking mga succulents and cacti. First, yung unang pot na pinakita ko is ito yung i-uproot natin. So, we have to uproot everything to check the soil, the roots of the succulent, the stem, kung may mealybugs, ants, insect. I-uproot muna natin sila lahat, then tsaka tayo magpapat. So may nakuha ako ditong Gollum, Myrinae, Mendozae, Echeveria, yung ornaments na ginamit ko. I think ito yung arrangement na ginawa ko para sa friendship namin ni Mama Donna. So, yung ornaments na ginamit ko dito is galing kay Mama Donna. Pero may nakita akong ants dun sa wood. So, ayan. If you can remember, last time or 2 days ago, I think, meron din ako nakuhang pots na puro ants na may mga egg na nung ants. So, pag ganito yung soil mix na nakikita ko, or use soil mix na ginamit ko sa arrangement or sa repotting, hindi ko na siya ginagamit. Tinatapon ko lang siya dito sa isang sulok ng aming garden kasi sayang naman ako itatapon din soil sa labas. So, yun. Hindi ko na siya gagamitin, hindi ko na ititreat katulad ng napapanood sa mga previous vlog ko na kapag gumagamit ako ng used soil mix na wala naman talaga masyadong insects like eggs ng ants, ang ginagawa ko is hinahaluan ko siya ng maraming cinnamon and then ibinibilad ko ng ilang araw sa under the sun. So, para umalis lahat yung pests and yun, parang way of cleaning the used soil mix na rin. Pero pag katulad nung nakita nyo kanina na madaming langgam tapos maraming eggs silang kinikerry, so hindi ko na ginagamit pag ganon kasi wala akong startle gene, ako gumagamit ng mga insecticide, kaya it's better not to use na lang that kind of soil. So yung nakita nyong pot, yun yung ikalawang pot na ating in-uproot. So it was an old arrangement. Then I think the title of that arrangement is A Small House. So we will be starting to repot yung ating mga succulent. Ito yung pot ng Purple Delight na hindi natin napuno yesterday, I think. So, ngayon, pupunuin natin siya. Kumuha din ako ng mga leaf propagation ko ng Purple Delight to fill up this pot. And then, we are going to start now. We are going to start potting naman yung mga maliliit na succulent, Echeveria, specialist. I just fill up these small square pots with my used soil mix and then put on top yung Osmocote to fertilize the soil mix as well as the succulent. So, since nga yung isang pot is maraming langgam, I sprayed alcohol dun sa nakikita ko na merong white dun sa stem or sa leaves. Kasi, pag may ants, sigurado may mealybug. So, meron nga, pero hindi naman ganun kalalaki yung mealybug kasi maliliit. Stem pa lang siya. Hindi pa umabot sa kanyang leaves. Pero to make sure, I sprayed lots and lots of alcohol. And I will be using red sand dressing for the toppings sa mga small succulents na ipapat natin for today.
So, we are now done potting the small succulents. We're now going to pot yung gollum. Actually, itong gollum na to is dehydrated lang. Pero maganda to kasi variegated. Ito yung pinaka-mother plant tong kinat ko before ko napanood niyo yung last year video ko. So, I'll be using used soil mix pa rin. I filled it up, half of the pot. And then, I added akadama and osmocot. And then, I put yung gollum. Pero yung kanyang roots is bounded pa ng soil. So, maganda kasing i-bonsai yung mga gollum. And ito nga yung kinat ko before na mas lush pa sa kanya ngayon. And it is a variegated one. So, pahe-healthyhin lang natin to. Bibigyan ko kayo ulit ng update kung after a week or after a month, magiging ano na siya ulit, healthy. Kasi yung akadama soil, it will help a lot, lalong-lalo na yung osmocot na fertilizer natin. So, I just have to top dress it with akadama soil. And then, I have decided to put an ornament, a small house. Galing ito dun sa mga inaprot natin na small village, galing sa wooden arrangement. So, ayan siya. Ang cute niyang tignan, diba? So, yung mga small ornament toys, ganun, magagamit nyo naman as decoration. So, now, we're going to pot naman yung ating mga Darly Sunshine na nakuha doon sa inaprot nating 2 pots for today. So, konti lang naman yung Darly Sunshine dito, kaya hindi na ako gumawa ulit ng another pot. And since mabilis naman siya mag-lash, and maganda rin naman yung pot kung mapupuno siya ng Darly Sunshine. Since nga may ants or mealybugs yung mga Darly Sunshine, I have to cut it hanggang sa maliit na yung stem po. Iniwan ko lang yung pinaka-rosette, yun. Tapos tinusok ko, sprayan ko ng alcohol para mamatay yung mga mealybugs. Hindi naman talaga maraming mealybugs. Parang may mga white-white, parang nagsisimula pa lang siya. So, now we're going to pot naman yung Mendozae and Myrenae in one pot. Kasi ang Myrenae and Mendozae, maganda din siya pagsamahin sa isang pot, parang simple arrangement. So, okay lang kahit hindi perfect yung pagkakapat. Kasi yung previous ginawa kong video or vlog for Grab to Petal Mendozae and Myrenae, syempre maganda kasi pinuno natin yung pinakapat. Ito is a different arrangement naman na kasi mahahaba ng stem. So, gusto ko kasi mag-trill siya. So, hindi ko siya kinat. Hindi ko tinanggal yung mga lower leaves. So, tinusok ko lang talaga siya kasama yung pinaka-roots niya. And then, I will top dress it with red sand. So, after a month siguro, i-update ko kayo kung ano magiging itsura nito Grab to Petal ng Myrenae and Mendozae natin. And ang pinaka-last natin na ipapat is yung ating ghost tea. So, yung ghost tea, pag tinignan nyo upload, it's bluish gray na ang kapal ng farina niya. So, maganda talaga yung yung ghost tea at mabilis din siyang dumami. So, minsan nga lang mahirap sa ghost tea is that madaling mag-stem rot yung pag naka-rain or shine siya. Pero pag ni-rain or shine mo siya, dun din lalabas yung kanyang stress color na parang nagpo-purple din siya. Basta maganda siya. Basta i-maintain nyo lang yung farina, magiging maganda siyang tignan. So, pinat ko siya sa small, black, tall na pot. So, meron pa tayong naiwan pala na maliliit na succulent. Ipapat ko lang ulit dito sa small white pot. So, we're finally done potting all of them. Let's have a final look of the surprise and the gift na prepare natin para sa ating friend. And also, yung mga pinat nating succulent. Enjoy watching!
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.